Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakikinig po kayo ng husto dahil mayroon akong balitang kailangan ninyong malaman ngayong linggo na ito. Maraming mga pensioners ang nagtatanong, nagtaka at nag-aalala kung bakit biglang may mga pagbabago sa kanilang SSS payouts ngayong December. May mga nakakita ng kaunting dagdag, may mga hindi pa nakakakuha at may mga natatakot na baka hindi na dumating ang kanilang pensyon. Alam ko kung gaano kaimportante sa inyo ang bawat piso ng inyong pensyon dahil yan ang bumubuhay sa inyo araw-araw. Yan ang pambili ninyo ng gamot, pagkain at mga pangangailangan sa bahay. Kaya naman, makinig po kayo ng mabuti dahil sa loob ng susunod na ilang minuto, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano talaga ang nangyayari, bakit may mga pagbabago, at ang pinakaimportante, paano kayo makakatipid at makakakuha ng mas malaking halaga mula sa inyong SSS pensyon. Hindi ko kayo iiwan na nalilito o nag-aalala dahil meron akong mga kretong sagot at mga praktikal na tips na makakatulong sa inyo ngayong Desyembre at sa mga darating pang buwan. Tandaan ninyo ito dahil ang mga pera na ito ay pinaghirapan ninyo at deserve ninyo ang bawat sentimo nito. Ngayon, una sa lahat, gusto kong ipaunawa sa inyo na ang SSS ay talagang naglabas ng malaking balita noong nakaraang linggo pa. Ang tanong ng marami, bakit December 7? Hindi po December 7 ang pangunahing petsa na dapat ninyong alalahanin, pero December 4 at December na mismo. Ang totoo po kasi nauna na ang pagbigay ng SSS ng 13th month pension at ng regular December pension. Kaya kung nakarinig kayo ng mga usap-usapan sa inyo barangay na may mga tao nang nakakatanggap ng pera, totoo po iyan. Ang SSS ay nag-release na ng mahigit 2 bilyon na pera para sa 3.6 na milyon na pensioners sa buong bansa. Ito ay ginawa ng SS bilang early Christmas gift sa ating lahat, lalo na sa mga naapektuhan ng mga bagyo na dumaan nitong nakaraang buwan. Yung unang batch ng mga pensioners, yung mga may date of contingency mula hanggang ikaw, ng buwan nakatanggap na noong November 29 ng kanilang 13th ang month pension at December pension na sabay-sabay. Ang halaga nito ay 17 bilyon para sa 2 milyon na pensioners. Pangalawang batch naman Disyembre 4 ang release date. At ito ay 14.3 bilyon para sa 1.5 milyon na pensioners. Ngayon alam ko na ang tanong ninyo, bakit ako hindi pa nakakakuha? Bakit hindi ko pa nakikita sa aking bank account? Dito napapasok ang mga detalye na kailangan ninyong intindihin. Ang pagdating ng inyong pensyon ay nakadepende sa 2 bagay. Una, kung kailan ang date of contingency ninyo, at pangalawa kung ano ang inyong paraan ng pagtanggap ng pera. Kung kayo ay miyembro ng PESONet participating banks, malamang na nakuha ninyo na ang inyong pera noong November 29 kung ang birth month or date of contingency ninyo ay nasa 1 hanggang 1 ng buwan. Pero kung hindi kayo miyembro ng PESONet banks, ang inyong pera ay na-release pa rin noong December 4. At kung kayo naman ay tumatanggap ng pensyon through checks na pinapadala sa bahay, hiningi ng SSS sa Philippine Postal Corporation, nabilisan ang paghahatid ng mga sulat sa inyong mga tahanan. Alam kong maraming senior citizens ang nabahala dahil sa mga nababasa online or narinig mula sa kapitbahay na may mga pagbabago raw. Ang totoo naman, wala namang pagbawas sa halaga ng inyong pensyon ngayong December. Ang ikabwang pensyon ninyo ay katumbas pa rin ng inyong regular na buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang regular na pensyon ninyo ay 5,000 piso bawat buwan, ang inyong ikabing buwang pensyon ay 5,000 piso din. Kung PH naman, ang regular ninyo, PH, din ang ikawang pensyon. Walang nabago dito. Dagdag pa rito, mula Enero 2, lahat ng retirement pensioners ay tumatanggap din ng ESH, additional benefit on top ng kanilang monthly pension. Ibig sabihin kung ang basic pension ninyo ay 5,000 piso, mayroon kayong dagdag na 0. Kaya ang total ay 6 na bawat buwan at ang ikabuan ninyo ay base pa rin sa 5,000 piso na basic pension. Hindi kasama ang PH00 na additional benefit. Pero mayon ding mahalagang pagbabago na kailangan ninyong malaman, lalo na kung kayo ay 80, taong gulang at pataas.
Ito ang tungkol sa ACP program o ang Annual Confirmation of Pensioners. Dati po ang mga retirement pensioners na nakatira dito sa Pilipinas ay exempted mula October 2017. Hindi na kayo kailangan pumunta sa SSS branch para magpakita ng proof of life. Pero ngayong Marso, 2,224 at 44, nag-implement na ang SSS ng bagong guideline na nagsasabing ang mga retirement pensioners na 80 taong gulang at pataas at nakatira sa Pilipinas ay kailangan ng sumunod sa ASOP program. Bakit ito mahalaga? Dahil kung hindi kayo sumunod sa AOP, posibleng masuspend ang inyong pensyon. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang SSS ay nag-provide ng maraming paraan para kayo ay makapag-comply nang hindi kailangan lumabas ng bahay. Ang ACPE program ay nagre-require lang naman na magpakita kayo na buhay pa kayo at patuloy na karapat-dapat tumanggap ng pensyon. Pwede ninyong gawin ito sa maraming paraan. Una, kung kaya ninyo pang pumunta sa SSS branch, pwede kayong personal na magpakita. Pangalawa, pwede kayong mag-video conference sa pamamagitan ng Microsoft Teams o Viber. Pangatlo, pwede kayong magpadala ng inyong ECOP form sa pamamagitan ng email sa SSS branch na malapit sa inyo o kaya naman ay sa pamamagitan ng mail or courier. Ang kailangan lang ninyong isama ay ang ECOP form na pwede ninyong i-download sa SSS website at 2 valid IDs. Kung mahirap para sa inyo na gumalaw dahil sa edad o kalusugan, pwede kayong mag-request ng home visit sa SSS. Magsusulat lang kayo ng written request at ipapadala sa Medical Services section ng pinakamalapit na SSS branch. Ang schedule ng compliance ay base sa inyong birth month. Kaya kung ang birthday ninyo ay sa Enero, dapat ay mag-comply kayo ng AOP sa buwan ng Enero. Ngayon, meron din akong mahalagang babala tungkol sa mga pagbabago na darating sa ikalawa-25. Alam ba ninyo na tataas ang SSS contribution rate sa Enero 225? Oo. Tataas ito mula sa ngayon papuntang 15%. Para sa mga employed members, ang employer ay magbabayad ng 10% mula sa dating 10% at ang empleyado naman ay magbabayad ng 5% mula sa dating 4.5%. Bakit ko ito binabanggit sa inyo ng mga pensioners na? Dahil ang pagtaas na ito ay nakakaapekto sa future benefits ng inyong mga anak at apo na nagtatrabaho pa. At dagdag pa rito, ang minimum monthly salary credit ay tataas din sa PH-PH5 mula sa 4 na at ang maximum ay PH2 mula sa PH-PH3,000. Pero ang mabuting balita, ang mga pagtaas na ito ay naglalayong palakasin ang SSS fund para ang mga susunod na henerasyon ay makakakuha ng mas mataas na pensyon balang araw. Ngayon, hinihintay ng maraming pensioners ang tanong na ito. Magkakaroon ba ng pension increase sa 2.25 o 2.26? Ang totoo po, wala pang opisyal na anunsyo mula sa SS tungkol sa general pension increase. Noong Marso 23, sinabi ng SSS Management na pinag-aaralan nila ang posibilidad ng PH00 pension increase pero wala pang update simula noon. Ang meron lang na confirmed na increase ay yung para sa indigent senior citizens na tumatanggap ng social pension mula sa DSWD. Ang social pension ay tumaas na sa PH00 bawat buwan mula sa dating PH5 simula January 2024. Pero tandaan, ang social pension na ito ay para lang sa indigent seniors na walang ibang pension mula sa SSS, GSIS, PVAO o private insurance. Hindi ito para sa lahat ng senior citizens. Kaya kung kayo ay tumatanggap na ng SSS pension, hindi kayo qualified sa social pension na ito. Mayroon din akong mga practical na tips para sa inyo kung paano ninyo masusulit ang inyong pension at paano makakatipid. Una, siguraduhin naka-enroll kayo sa online banking or mobile banking para makita ninyo agad kung dumating na ang inyong pensyon. Maraming seniors ang hindi alam kung kailan eksaktong dumating ang pera, kaya minsan nalulugi pa dahil sa late payment fees o mga bayarin. Pangalawa, kung kayo ay tumatanggap pa rin ng inyong pension through checks, isaalang-alang ninyong mag-shift sa direct deposit sa bank account. Mas mabilis ito,
Mas secure at hindi ninyo kailangan maghintay ng mga linggo bago dumating ang sulat. Para dito, kailangan lang ninyong mag-open ng savings account at i-update ang inyong disbursement sa MSIS portal or sa SSS branch. Pangatlo, kung meron kayong dependent children na under taong gulang or incapacitated, siguraduhing nakaregister sila para makakuha ng dependence pension. Ang halaga nito ay 10% ng inyong monthly pension or at PHP. Alin ang mas mataas para sa bawat dependent child? Maximum ng 5. Mayroon din akong babala tungkol sa mga scams at fake news na kumakalat online. Maraming nag-viral na posts o videos na nagsasabing lahat ng seniors ay makakatanggap ng 2,000 monthly pension or may automatic social pension na para sa lahat. Mga kasinungalingan po yan. Ang social pension na PH ay para lang sa indig seniors, hindi para sa lahat at walang automatic enrollment dyan. Kailangan mag-apply sa DSWD at kailangan kayong i-assess kung qualified kayo. Kaya huwag kayong maniwala agad sa mga nakikita ninyo online na hindi galing sa official SSS or DSWD websites. Kung may nakita kayong announcement, i-verify ninyo muna sa www.sss.s.gov.ph or sa www.dswd.gov.ph. Pwede din kayong tumawag sa SSS hotline. 1,455 o magpunta sa malapit na SSS branch para magtanong. Isa pang importante kung meron kayong outstanding loans sa SSS tulad ng salary loan o calamity loan. Tandaan na ang interest rate ng mga ito ay 10% per annumin ngayon. Pero ang magandang balita ay pinag-aaralan ng SSS na pababain ang interest rate ng salary loan at calamity loan sa 2.25. Ang pinakabagong balita ay ang calamity loan interest rate ay bababa sa 7% mula sa 10% at ang renewal ay pwede na after 6 na buwan. Kaya kung kayo ay naapektuhan ng bagyo or lindol, meron kayong option na mag-apply ng calamity loan na mas mura na ang interest. Pero tandaan, ang pagloan ay dapat pag-isipang mabuti dahil ito ay ibabawas sa inyong future pension o sa inyong refund kung sakaling mag-file kayo ng claims. At sa mga pensioners na nakatira abroad, meron din kayong responsibilidad na sumunod sa ACOP. Dapat kayong mag-submit ng proof of life sa Philippine Embassy o consulate sa inyong bansa. Pwede rin kayong mag-vide conference or magpadala ng documents sa SSS Contact Services section sa main office sa Quezon City. Ang deadline ay base din sa birth month ng deceased member kung kayo ay survivor pensioner or sa sarili ninyong birth month kung retirement or disability pensioner kayo. Huwag kayong magpabaya dahil ang hindi pag-comply ay magreresulta sa suspension ng inyong pension starting May. Sa ngayon, ang pinaka-importante ay siguraduhin ninyong natatanggap ninyo ang lahat ng benefits na nararapat sa inyo. Check ninyong nakuha ninyo na ang Disyembre pensyon at ikaingat buwang pensyon. Kung wala pa, kontakin agad ang SSS or puntahan ang branch. Siguraduhin alam ninyo ang inyong ACOP schedule lalo na kung taong gulang na kayo pataas. I-update ang inyong contact information at address sa SSS para makatanggap kayo ng mga notification at lalo na mag-ingat sa mga scammers na nag-o-offer ng tulong kapalit ng bayad. Ang SSS services ay libre. Walang dapat bayaran para sa claims o para sa pag-check ng records. Mga kababayan kong seniors, kayo ay nagtrabaho ng mahabang panahon para sa bansang ito. Ang pensyon na natatanggap ninyo ay hindi regalo yan. Yan ay karapatan ninyo. Pinaghirapan ninyo yan sa loob ng maraming taon ng pagbabayad ng kontribusyon. Kaya dapat lang na alam ninyo ang lahat ng detalye, lahat ng karapatan at lahat ng benepisyo na pwede ninyong makuha. Huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS. Yan ang tungkulin nila na tulungan kayo. At huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo para ma-access ang online services o para makipag-usap sa SSS kung nahihirapan kayo. Ang Pasko ay malapit na at alam kung gusto ninyong magkaroon ng masayang pagsasalo kasama ang pamilya. Kaya siguruhin nating wala kayong aalalahanin pagdating sa inyong pensyon. Gawin ang lahat ng kailangan para ma-secure ang inyong benefits at magtiwala sa proseso ng SSS. At tandaan, kung mayroon kayong katanungan o mga alalahanin,
huwag mag-atubiling magkomento sa baba o magpadala ng mensahe. Nandito kami para tulungan kayo. Maging maligaya at maging malusog po kayong lahat. Salamat sa pakikinig at ingat palagi.